Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Nagko-content kasi ako eh. Nadaanan ko lang tong video na to. Ano ba to? Parang hindi na natatapos itong problema na to, no? Every New Year na lang talaga. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wasak ang kamay at naputulan ng daliri ang isang 13 gulang na babae matapos masabugan ng 5-star na paputok. Dahil naman sa boga, kaya nalapnos ang isang bata at naputok naman sa mata ang isa pa. As long as I can remember na nanonood ako ng TV, hindi na nawawala yan every New Year. Hindi na talaga makontrol-control yan. Minsan, kahapon ba or nung isang araw, may namura ako dyan. Kasi doon sa harap ng gate ng subdivision namin, lalabas ako, nakamotor ako, no? Diba? Bigla nagpaputok ng boga ba yon? Nagulat ako, muntik na akong matumba dun sa motor ko. Pinagmumura ko talaga. Sabi kong ganun, muwi ka nga sa inyo. Kasi ang katwiran niya sa akin, kasi pagagalitan ako dun sa harap ng bahay namin pag dun ako nagpaputok. Mga ano siya siguro, nasa 15 years old. Mga ganon. Tatlo sila eh. Tapos yung nagpaputok mga nasa 15 years old. Sabi ko ganun. Muntik na ako mamatay sa ginawa mo kasi palabas ako ng gate, paliko akong gabi na nagpaputok. Nagulat ako. Buti na itukod ko yung paa ko, kung hindi, doon talaga sa may gate mismo nagpapaputok. Alam ko naman na hindi niya sinasadya. Tapos ang katwiran sa akin, pagagalitan daw siya pag doon daw sa may bahay nila. Alam mo naman pala, mang-aabala ka pa sa ibang tao. Anong klaseng dahilan yun? Ibig sabihin, kaya ka pinapagalitan doon dahil mali yung ginagawa mo. Unang-una, hindi pa naman bagong taon. Di ba? Katatapos nga lang ng Pasko. Or 3 days ago, kapapasko pa lang, magbabagong taon pa lang eh. Alam mo yung mga excited sa ganyan, may naririnig-rinig na nga akong putok ngayon eh. Parang, hindi ko maintindihan talaga sa mga, kung ano yung joy na naihahatid niyan. Yes, naiintindihan ko, ang purpose ng paputok ay para magtaboy ng bad spirit, tama? Yun ang alam ko, yun ang purpose ng paputok eh, kaya nagpapaputok tayo. Pero yung beyond na dun sa oras ng paputukan, yung bago magpaputok, ano yung joy na anong joy na napapala nyo dun pag nagpaputok kayo na, alam mo yun, yung parang heaven na heaven sila pag nagpaputok sila. Okay lang sana kung sila lang. Di ba to sa public pa magpapaputok? Ang isa pang hindi ko naiintindihan dyan, kadalasan, yung mga sinisindihan, yung mga 5-star. Hindi ko naiintindihan, palaging sa tapat ko nagpapaputok. Pero sa kanila ang laging katwiran, katulad nung katwiran nung una, pagagalitan po kasi ako pag sa amin eh. So sa harap ng bahay ko, ikaw magpapaputok. So ibig mo sabihin, matutuwa ako sa ginagawa mo? Siguro laging wala ako sa bahay, no? Wala nagbabawal siguro. Kaya akala nila okay lang dito sa tapat ko magpaputok. Kaya lang, 'di ba? Ako for me, dapat na itigil na 'yan eh. Ako sa akin lang naman ewan ko do sa iba. Siguro or kung gusto nyong ipagpatuloy yung tradisyon na 'yan, dapat may qualifications na lang. 'Di ba? Yung ang bibili lang ay may edad na ganito. Ang bibili ng paputok. Then parang alak, 'di ba? Then may required na sa bagay matrabaho, Dapat may space kang nakaalat para sa paputukan mo. Or the best, government na lang ang magpapaputok dun sa isang area. Kasi sa ibang bansa, sa mga nakatira dyan sa Japan, sa US, sa Canada, nagpapaputok ba kayo dyan? Kasi alam ko parang yung mismong government local government nyo na yung magpapaputok, di ba?
sa New Year? Manonood na lang kayo ng fireworks? Or nagpapaputok pa rin kayo? I'm so sure sa China nagpapaputok pa rin eh, no? Kasi tradition nila yun eh. Pero dito, men, tinan nyo itong mga nangyari na to ha. Halos 70 na ang naitalang firecracker-related injuries. Pero to be fair naman, mababa na yan, ano? Kumpara dun sa mga nakaraan. Siguro dahil wala nang interest kadalasan yung mga kabataan sa ganyan. Puro gadget na ngayon. Pero nung araw, yung mga kapanahunan nyo, di ba yung lagi naglalaro sa kalsada, libo-libo yan, di ba? Yung mga dyan, naalala ko pa nga noon pagka yung maglalatag ng, yung mga panakot sa TV, yung nakita ko noon, hindi pa sinisensor noon yung yung dugo eh. Tapos ilalatag yung mga lagari, yung mga yung gagamitin para talaga matakot yung mga Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa Philippine Orthopedic Center ang bagsak ng 13 taong gulang na babaeng batang ito na nasabugan ng 5-star kagabi. Ang bata, nawasak ang kaliwang kamay at naputol ang ilang daliri. Yung left hand niya ay wasak. Buti kahit pa paano, hindi naman buti mas na left hand yung yung nadali sa kanya. Paano kung right hand yun? Ito pa naman yung dominant na kamay mo, di ba? Etong gitna sa kanyang palasingsingan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakalabas yung buto. Yung impact nung firecracker, nagkaroon ng damage doon lang sa palm niya. Naiyak na lang ang ina ng bata sa Tapos gastos pa, no? sinapit ng anak. Awang-awa daw kasi siya tuwing humihiyaw sa sakit ang bata. Nagpaalam daw kahapon sa kanya ang bata na lalabas. Pero ang sumunod na raw niyang nalaman ay isinugod na ito sa ospital. Nagpaputok nga po siya. Yung paputok, hindi po... siya ang nagsindi? Siya po. Okay. Ano po. Ano yan? Siguro nataranta. Kasi may mga, alam mo yung mga palusot ng araw, dumikit sa kamay daw. Hindi naman dumidikit yun eh. Ano ka lang, na-delay ka lang, akala mo kasi hindi pa puputok. Kasi kung magpapaputok ka, dapat ilalagay mo na yun sa isang tabi tapos doon mo sisindihan eh. Huwag mong papaputok na, siguro napapanood niya doon sa mga, sa mga kakilala niya, sinisindihan tapos tinatapon. Pag nagpaano ka, di ba yung fuse nun pagka sumindi, kailangan may certain time ka lang bago mo itapon. Di ba? Mali siguro yung procedure niya. Hawak-hawak niya, lighter doon sa kabila. Tapos ang tagal niya pang ibato. Tapos siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapon na po niya yung paputok, hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya. Dumikit. Hindi, kalokohan yung dumikit na yon. Ano lang yon? Parang naging absent-minded lang siya na kailangan niya itapon. Kadalasan hindi naman dumidikit yan eh. Na-delay siya. Hindi yan dumikit. Naniwala ba kayo na dumidikit ng paputok? Maliban lang kung may glue yung kamay niya, or rugby na naging sticky yung Pero ang doon, sinindihan niya, nawala sa isip niya, dapat kasi may certain time na ibabato, naglaps na yung time. Hindi niya pa na ibabato. Dapat kasi ang niyan, sinde bato agad. Siguro, alam mo, newbie siguro, baguhan, hindi niya alam na, na may oras pala yon. Kaya di ba? Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Yun. Pero hindi yan dumikit. Siguro nawala na sa isip niyan. 13 anyos nakainom? Ano ba, nanay? Nanay naman. Ako nga sa edad kong ito, 21 years old na ako eh. hindi pa ako marunong uminom talaga. Pero yan, ano ba? Bata, labis daw na pinagsisisihan ang nangyari at hindi na raw uulit na magpaputok. Talaga hindi ka na uulit, wala ka ng kamay eh. Wala kang yung right side na yung uulitin mo.
kahit na gustuhin mo pa, hindi mo na mauulit talaga yan, yung hahawakan mo yung isa tapos sisindihan mo yung isa. 'Di ba? Isa na lang ang nagana mong kamay, paano mo gagawin yun? Hahawakan mo tapos sisindihan mo ng ano, hindi mo na magagawa yun. Hindi ka na talaga uulit kahit gustuhin mo pa. Ito na ay ikalawang kaso ng mga nabiktima ng paputok dito sa orthopedic. Sa Tondo Medical Center naman, sunog Nga, kadalasan tondo, ano. at lapnos naman ang balat sa binti at hita. Grabe mag-party kasi yung mga taga-tondo. 'Di ba? Nung nagtatrabaho ako sa 168 nun, pag uuwi ako, madadaanan yung tondo eh. Masaya sila mag-party talaga. Lalo na pagka yung piyesta, 'di ba? May mga anuhan sa labas, kainan sa labas. Uso pa ba yung pwede mo makikain? Yung halimbawa, taga doon ka tapos may kainan tapos makikikain ka. Pwede pa ba yun? Or ano na? Ng 12 taong gulang na batang ito matapos masabugan naman ng iligal na boga. Matapos mabigyan ng 12 years old, no? unang lunas, na-discharge din naman ang bata. Patient has 10% burn, so we noted the burns on the legs and extremities of the patient. Second degree burn po, ma'am, sa patient. Sa ngayon, 4 na ang firecrackers-related incident sa Tondo Medical Center. Bagamat mas mababa pa rin naman daw ito kung ikukumpara sa naitala nung nakaraang taon. Usually ba mga bata ang biktima? Yes, ma'am, mga bata, adult. Usually, ma'am, yung mga lasing po, actually. When they, after mag-inom o during nagiinom sila, no, nagpapaputok. Sa Sarangani Province, Pero alam mo, lesser evil na yan. Lesser evil na yan na yung mas gusto ko na yung firecracker kesa yung bumabaril, yung matatamaan ng ligaw na bala. At least yung firecracker na yan, ang maaabala lang niyan, yung mismo nung nagpaputok lang. Yung mga magpapaputok kasi ng baril, hindi mo alam kung saan tatama yun eh. Pag ikaw yung kamalas-malasan na nun, marami na matay tungkol sa ganyan eh. Kaya halimbawa, pagka 12 na ganyan, dito lang talaga ako sa loob ng bahay. Dito ayoko sa second floor kasi baka mamaya yung bubong, alam mo na, di ba? yung bubong dito at least kahit pa paano, semento yung kisame ko. Huwag naman sana, no? Kaya hindi ko, okay na sa akin yan, yung mga fire. At least, ang matututo lang ng leksyon dyan, yung mga nagpaputok talaga. Hindi yung mga inosente. naputukan naman ng boga sa mata ang 13 anyos sa batang ito nung bispiras ng Pasko. Ayon sa DOH, Sinilip niya yan, gamot ang bata at pinauwi na rin. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umaabot na sa 69 ang bilang ng mga biktima ng paputok as of 6 a.m. kanina mula yan December 22. At sa bilang na yan, 58 sa mga biktima ay edad 19 pababa. 11 naman ay edad 20 pataas. Boga, 5-star at Piccolo ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries. Ang Department of Health nagtaas na ng Code White noong pang December 21. Ibig sabihin, dapat handa silang tumugon sa mga emergencies tulad ng mga nasabugan. Ano ba yung piccolo na yun? Yun ba yung parang kinikis-kis na malaki? Yun ba yun? Madalas ko naririnig. Watosi alam ko. Yung maliit, di ba? Ano yung piccolo? Dragon Balls. Ng paputok. Ang Philippine Orthopedic Center at ang Tondo Medical Center nakaredy na ang mga gamit sa pagresponde sa mga firecracker victims. Ang mga gamit niya pang-opera, naka-ready na lahat. Mga pins, pandugtong sa mga nabaling buto, Yan, pakita nyo yan. mga wires, yan lahat. Handang-handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakali nga na mayroong mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan ready na yung kanilang, anong tawag sa mga ganito do? Ito yung mga gloves natin, ma'am, tapos mga sutures. And then we have our gigliso. Lagari. Bone Yan, cutter pakita po, nyo. Para sa mga naputukan sa kamay. Oh my If God, ever bone kailangan. cutter. Then, Tsaka napansin natin, Pakita nyo, lagari. handang mga itlog. Do? Sa lason yata, Ito, nalason itlog, yata kasama yun. sa preparation. usually, pag nakakalunok po yung mga patient ng mga paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white
to avoid further poisoning po. Para sa GMA Integrated News, Mari Ano, mga men, magpapaputok pa ba kayo? 'Di ba? Tapos, meron kaming kapitbahay dito. Tatrabaho siya sa customs. Mayaman siya. Mabait naman yun. Pero mayaman siya. Bibili siya ng sawa. Alam niyo yung sawa? Kasi alam ko yung sawa, magkano ba ang sawa ngayon? Alam ko mahal yun eh. Nasa 20,000 yata yon. Tama ba ako? Tingnan nga natin yung sawa kung magkano. Alam ko sawa yan eh. Basta na, alam ko nasa 20,000 yan eh. Depende sa ano. Tingnan natin price update sa ano, sa mga sa Bukawi 'yon, madalas to. Ito, tandaan nyo, Bukawi, mura na itong mga paputok dito, ano? Diyan sa Bukawi. 6 pesos. Sweeties. Sawa. Ano natin? Ito is 18, 18. 20, 3 for 100. 3 for 100. Ito mga silver to, no? Okay. Tapos ano, magkano itong mga ganito? Magkano? Ito 550 lang. Mababa ngayon yung presyo ng ganito, no? Kasi last year pa lang nasa 700 yata to, no? Kasi nga, wala nang bumibili niyan. Ito yung ano no, yung box na yun, yun yung lilitaw, yung may meat siya doon, tapos yung sisindihan mo. Parang mas safe yata yun eh. Prosperity Fountain. Aventador. Brand pala yung mga 3-star. Parang pastillas na ngayon yung sura ng bawang. Magkano na ngayon dito sa bawang? 500 per 100 pieces. Pero pag per piece, 5 pesos. Yung sawa, magkano yung sawa? So, itatanong na rin natin yung presyo ngayon dito kung magkano. Sawa. Siyempre, bawal daw mag-testing. Okay. So, ito kasama sila ate. Tapos si kuya pala, kayo po pala may-ari? Ito. Kasama natin si Ate Janice. So, mag-vlog muna wala tayo, yung mga sawa. mo dito. Ito yung mga... Basta alam ko mahal yung sawa. Paputong na tumaas ang presyo ay ang sawa na 2,000, 500. Alam ko mahal ito eh. Baka sinturo ni Judas lang ito. Ito panahon ito ng ano, yung kay Duterte pa. $2,000 rounds mula sa dating 500, 750. Ang 1,000. Ba't ang mura? Alam ko yung mga sawanin, di ba plapla yan? Alam mo yung plapla, yung malaki. Tapos ginawang, alam ko umabot ng 20 million eh. Kasi yung kapitbahay nga namin na ano, na nasa customs, pag sinisindihan yon, gustong gusto ko sa tapat namin pinapaputok yon. para kami yung kung may evil spirit man na matataboy kami yun, kasi ayaw nung anak niya na doon nagpapaputok sa harap nila, kaya dito sa amin para libre ako sa fireworks noon. Siguro mga 2012, mga ganun, 2013. Ano daw yun? Nasa 20,000 daw yun eh, yung plapla. Ganyan, malaki yung plapla, tapos yun yung na habang pumuputok yun eh, ubos na yung 20,000 niya. Mapera eh. Yung habang pumuputok eh, nagtatalsikan yung 500. Anyway, mga kababayan ko, magpapaputok ba kayo ngayong bagong taon? Stay safe ha, stay safe. So, yun lang po muna. Nadaanan ko lang itong video na to. Maraming salamat po, bye-bye.